Kaming mga Katoliko ay laging naakusahan na idolatrous daw kami sa pagkakaroon namin ng mga estatwa sa aming mga simbahan. Totoo ba ito? To check kung pagkakaintindi naming mga Katoliko sa konteksto about graven images ay nalalapit sa konteksto ng Diyos nung binigay niya ang komanda yon, sinuri ko ang mga modern Jews kung paano ang pagkakaintindi nila dito. After all, kung meron mang magkokondem sa amin on idolatry, sila dapat ang nasa unahan sa pila. Ano ang nakita ko sa aking research? Watch to find out. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. I talk about Catholic apologetics and the culture, especially in my book, Conservative Ka Ba? A Three-Step Approach to Protecting the Filipino Family from Woke Ideology. Available at St. Paul's and Shopee. Nagsaliksik ako kung ano nga ba ang idolatry sa mga Hudyo ngayon. Dahil kung meron mang magki-cringe sa pagkakaroon ng mga Katoliko ng mga estatwa sa kanilang simbahan, mauuna dito ang mga Hudyo. Dahil marami sa mga Hudyo ngayon ay sinusunod pa rin ang 613 na utos sa Old Testament. Kaya interested ako kung pareho ba sila ng paniniwala about Catholics as our friends na naniniwalang idolatrous kaming mga Katoliko sa pagkakaroon ng sculptures sa simbahan. But before that, ano nga ba ang idolatry para sa aming mga Katoliko? There are so many questions spinning around in my head. Nung unang panahon ay talagang false gods ang mga estatwa dahil sinasamba talaga sila ng pagan Rome at maging ng mga Greeks. Pero of course, kung anti-Catholic ka, ang tingin mo sa aming mga Katoliko ay sumasamba pa rin sa estatwa hanggang ngayon. Pero sa mga non-Catholics na walang estatwa, does it mean na, wow, never na kami magkakasala ng sin of idolatry dahil wala naman kaming estatwa sa bahay? Off the hook na ba kayo? Wow! Not so fast, midget! Not so fast! Midget? Sabi ni San Pablo sa Ephesians 5, verse 5, "Be sure of this, that no fornicator or impure man or one who is covetous, that is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God." Sa Colossians 3, verse 5, sinasabi ni San Pablo na, "Put to death, therefore, what is earthly in you, fornication, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry." Notice na idolatry din ang covetousness sa dalawang verses na ito. Ang sobrang paghahangad sa mga bagay-bagay. Ang totoo niyan, kung noon, people would carve idols out of wood or stone and worship these lifeless figures na para bang mga tunay na may kapangyarihan ang mga ito, modern idolatry isn't in temples or shrines. Maaring nasa bulsa lang natin ito o nasa TV or things we celebrate in the culture around us. Paano ba natin masasabing sinasamba na natin ang isang bagay? Well, kung ito ang pinaka-mahalaga sa atin. Dahil ang salitang worship ay may etymology na galing sa salitang worth. Worth-shipped. Worth as in halaga. Kung ano ang pinakamahalaga sa'yo, ito ang sinasamba mo. At paano mo malaman kung ano ang sinasamba mo? Hindi ba nung unang panahon, kapag sumasamba ang mga tao, nag-o-offer sila ng sacrifice? Ngayon, try nating alalahanin kung ano ang mga sinasacrifice natin para sa mga bagay na naging pinakamahalaga sa atin. Maaaring sinasacrifice mo ang pag-aaral para makalaro ng mobile games? Or sinasacrifice mo ang productivity mo sa trabaho para makanood ng porn? O baka naman sinasacrifice mo ang panahon sa mga anak mo para manood ng K-drama? O di kaya sinasacrifice mo naman ang feelings at tiwala ng iyong asawa para sa pansamantalang karnal na kasiyahan? Ito ang ating makabagong Diyos-Diyosan. Alam niyo ba ang 7 deadly sins? Isa-isahin natin. Lust, greed, gluttony, anger, sloth, envy, and pride. Bawat isang sin ay may aspeto ng ating buhay na nagiging Diyos-Diyosan natin. Sa lust, we make our sexual desires our God. Sa greed, we make properties our God. Sa gluttony, we make our appetite our God. Anger, we make our feelings our God. Sloth, we make comfort our God. Sa envy, we make what we don't have our God. At sa pride, we make ourselves our God. There's a danger in this culture kung tingin natin off the hook na tayo sa idolatry commandment just because wala kang estatwa ng mga santo. Katoliko ka man o hindi. Baka ang idol mo pala ay pera, kapangyarihan, status symbol, celebrities, ideology, o mga material na bagay na kinaobsesan natin ng higit sa Diyos. All right. At this point, if you're getting value from this video,
please hit that subscribe button right there. Like nyo na rin and hit that notification bell para marami pa kayong mapanood na videos na kagaya nito. Okay, so kanina, we teased sa simula kung ano nga ba ang tingin ng Jews sa Katoliko. Sang-ayon ba sila sa binigay kong definition ng idolatry? Sa aking pananaliksik ay nadala ako sa website na www.myjewishlearning.com at ito ang sabi nila. Many Jewish thinkers, both ancient and modern, regarded the worship of Jesus as divine as a clear case of idolatry, while others employed the notion of shituf, the proposition that it's not forbidden for non-Jews to worship the one God in a way that deviates from unvarnished monotheism, to allow a more liberal attitude toward Christianity. Sabi dito, initially, ang pag-worship kay Jesus ay idolatry para sa kanila. Natural, dahil for them, hindi Diyos si Kristo. However, some employed yung tinatawag na shituf, kung saan inaalaw nila ang non-Jews, like Christians, their own way to worship the one God. This is a more liberal approach ng mga Jews on the subject. Moving on, Eastern religions, with their pantheons of various gods and liberal use of divine images, are more straightforward instances of idolatry. Sabi nila, Eastern religions daw are straightforward instances of idolatry. Well, obvious naman ito, gaya ni Ganesh, Vishnu, at iba pang mga Diyos ng mga Hindus. Even so, in contemporary times, it's rare to hear Jewish leaders inveigh against other faith traditions, either Western or Eastern, as idolatrous, to the extent that idolatry is much discussed anymore at all. It is largely modern forms of worship that draw condemnation under the idolatry rubric. Worship of state, money, power, and the like. So, lumalabas na pareho ito dun sa diniscuss ko kanina. Na, sa mga Jews ngayon, just like us, Catholics, they are more worried sa talagang nagiging false gods ng mga tao ngayon, which is money, power, etc. Here's a popular Jew by the name of Dennis Prager. At pakinggan natin what he thinks of the no other gods commandment. The commandment then goes on to prohibit both making idols and worshiping idols. Most people, when they think of this commandment, understandably think that it only prohibits the worship of idols and the worship of gods, such as the ancient pagan gods of rain, of fertility, all the other nature gods, and chief gods such as the Roman Jupiter and the Greek Zeus. However, there is a major problem with this understanding of the commandment. Since no one today worships these gods, let alone worships idols made of stone, most people think that this commandment is irrelevant to modern life. The irony, however, is that this commandment is not only relevant to modern life, it is in many ways the mother of all the other commandments. Why is it so relevant today? Because today we have as many false gods as the ancients did. And why is it the mother of all the other commandments? Because if we identify false gods and avoid worshiping them, we will eliminate one of the greatest barriers to a good world, false gods. Kung papakinggan natin ang sinabi ni Dennis, halos same yan sa pagkakaintindi naming mga Katoliko sa idolatry. Ang totoo niyan ay kung estatwa lang ang pinagbabawal ng Diyos, bukod sa bawal pala ang whole craft of sculpting, halos irrelevant pala ang utos na have no other gods before me ngayon. Dahil sa vast majority of people na hindi Katoliko ay wala namang estatwa ng santo sa kanilang bahay. Iyon ay kung totoo ang claim ng mga kapatid nating anti-Catholics. Also, ayon sa aking research, ang Hebrew term na ginamit sa graven image ay pesel. Ang salitang pesel noong biblical times ay may very specific meaning, which is sinasambang rebulto. Hindi lang basta estatwa, kundi sinasambang estatwa. In fact, aminado ang ilang Jews na in modern times lang tinanggal ang idol-worshipping context ng salitang pesel at ginamit ito as an umbrella term for statues or sculptures. Pero clear sa mga Jews noon ang specific meaning ng salitang pesel sa commandments ng Diyos. And to prove my point further, kung magsa-search ka sa YouTube ng isang well-known Catholic debater at isang well-known evangelical scholar, halos wala kang makikitang nagde-debate pa rin hanggang ngayon ng subject na Catholics worship statues. Because at this point, alam naman na ng mga serious evangelical thinkers na strawman against Catholics ang accusation na sumasamba kami sa rebulto. Mostly ang mga debates na masasearch nyo ay tungkol sa sola scriptura,
once saved, always saved, mga Marian dogmas, at kung ano-ano pa. So let me know what you think of this episode sa comments. For the question, do Catholics worship statues? I made a video about our 3 key arguments and you can find it right here.